Blessed evening everyone! Ayan na nga po. Today's vlog ay isi-share po natin. Sa gabing ito, tayo ay outside the Kulambo kung tawagin. Ano po, sa may mga asawa dyan, alam ko maraming makakarinig dyan. Kasi hindi lahat ng oras, hindi lahat ng panahon ay okay tayo bilang mag-asawa, di ba? Minsan, kailangan sa gabi, mag-outside the Kulambo para maging okay ang lahat. Ano po? Ayan. Pero alam mo po, sa totoo lang, every time na meron kang hindi pagkakaunawaan ni Mrs. Ano po, maliban kay Lord na pinagsusumbukan ko ng lahat, pinagsasabihan ko ng lahat ng mga hinanakit, sama ng loob, ano po, maliban kay Lord, may isang tao na hinihingan ko ng advice lagi kung ano ang dapat kong gawin every time na meron kaming misunderstandingan ni Mrs. At ayun na nga po, unang-una ay tatanungin natin siya kung ano nga bang dapat kong gawin every time na hindi kami nagkakaunawaan ni Mrs. Ayan, tatanungin na po natin ang nag-iisang si Sir Jens Matthew, ang aking bunsong anak. Siya po ang aking great advisor. Ayan. Anak, kumusta ka? Okay lang po. Ngayon, tatanungin kita, ano ang dapat kong gawin kasi nga hindi kami nagkakaintindihan ni mama mo. Tapos sometimes, nafo-fall si mama sa pagkakasala, like pagsisinungaling na sa akin, naglalayo siya sa akin. Anong dapat kong gawin? Pag-pray po natin siya. Tapos pag sabi niya minsan nagagalit siya, nafo-fall siya ulit sa pagkakasala. Tapos minsan tulak ng bibig kabig ng dibdib, like sabi niya, kailangan na maghiwalay tayo sa simpleng away lang, tapos maghiwalay na daw. Payag ka ba doon? Hindi. So anong dapat gawin ni Papa palagi? Pag-pray na natin lagi Na, ano? na magbago na siya, tsaka patawarin na natin siya. Pag-pray natin siya ng pag-pray kay Lord. Yung dating good na ugali niya ay hindi na siya maglalay. Sana yun ang bumalik kay Lord. Sana yun ang bumalik kay mama na ugali. Yung good na mabuti, Apo. yung good things. Apo. So, anong dapat gawin ni Papa nga kay mama mo? Hiwalayan na ba ni Papa si mama mo? Hindi. Hiwalay na lang. Hindi. Oo. Hindi. So, anong advice mo kay Papa? Dapat gawin ni Papa? Ano nga, pag-pray na natin lang. Pag-pray lang natin siya. Mhm. Pahala na si Lord, ganun. Opo. Tapos, kailangan patawarin ni Papa si mama. Opo. Every time na napafall si mama sa pagkakasala. Sorry na agad. Sorry na kagad. Ako na rin yung magsasorry. Opo. Okay. Ayan nga po ang aking advisor, si Jens Matthew. Ayan, to be honest. Every time po talaga, to be honest, totoo talaga na pag every time na hindi kami nagkakaunawa ni Mrs. siya yung kasama ko, sila ni Kuya MG magkatabi, kami naman magkatabi ni Jens. At every time na after namin mag-pray ni Jens bago matulog, kasi bago kami matulog, mag-pray siya ng sarili niya, mag-pray din ako, then after mag-pray kami ulit na dalawa kami, then after na po nun, magtatanong ako sa kanya, payag ka ba na ganito ganyan, yung mga bagay na hindi dapat, tinatanong ko siya. And grabe grabe yung wisdom na binibigay ni Lord sa kanya, kasi sa mura niyang edad siya yung nag-advise sa akin na huwag na Papa, kung ano man yung nagawa ni Mama is i-forgive na lang natin, tapos ipag-pray natin siya dahil balang araw magbabago din siya, di ba? Ang sarap lang sa pakiramdam na hindi na ako yung nag-a-adjust na nag-explain sa kanya na nag-aaway kami ni Mama kasi ganito ganyan, hindi po. Ano po, napakaganda lang talaga ng binigay ni Lord na wisdom sa aking mga anak, sila yung nag-a-adjust. Pero naniniwala ako na hindi maganda ano po na nag-aaway ang mga mag-asawa sa harapan ng mga bata, pero minsan hindi nga po ito maiwasan talaga, ano po. Pero ito yung pinaka-the best talaga pag every time na sinusuko talaga natin kay Lord yung mga trials natin, mga pagsubok natin, ano po, maging ang mga bata, yung family member natin, nangungusap din ng banal na espiritu sa kanila, ano po, at sila mismo pwedeng gamitin ng Lord para magkaroon tayo ng tamang decision sa buhay, ano po. Kaya napakaganda talaga na magkaroon ng isang Diyos, ano po. Napakasarap lang talaga isipin na every time po talaga na meron kami hindi pagkakaunawaan ni Mrs. ay sa Diyos po talaga ako kumakapit. Amen. Dahil naniniwala ko ako na pag may hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan sa isang family ay niloob ni Lord. Ano po, sabi nga niya sa Romans 8:28, everything happens for a reason, for good, for those who love God, for those who are called according to His purpose. Pag mahal natin ang Diyos, naniniwala ko na may mga bagay na pinapahintulot ang Diyos sa ating mga buhay, ano po, para meron tayong matutunan. Amen. Lahat tayo, ano po, pinapahintulutan ng Lord na madurog yung puso natin. At the end of the day, nakikita natin na kumikilos ang Diyos. Ano po, para sa akin, naniniwala ako na pinapahintulutan niya, hinahayaan niya na kumilos ang diablo sa bawat pamilya. Minsan,
para makita natin kung gaano makapangyarihan ang Diyos, ano po, para mas makilala natin si Lord. Katulad ni Joseph the Dreamer, di ba? Pinahintulutan niya na ginawan siya ng masama ng kanyang mga kapatid, di ba? Kahit sino naman ganun, ibebenta ka ng yung mga kapatid ng sarili mong kadugot, laman, pamilya, ano po, sila yung gagawa ng hindi ka nais-nais sa'yo, madudurog ka talaga, ano po. Pero after noon, durog na durog si Joseph, pero nag-trust siya kay Lord, and after that, ang kinalabasan, ano po, ang tinaas ng Lord, ano po, yung buhay ni Joseph, ano po, hindi lang yung buhay niya, kundi yung spiritual niya, ano po, yung espiritu niya mas tumaas, yung pananampalataya niya mas nag-level up, ano po, dahil talagang sinuko niya kay Lord. Kaya sa buhay po natin, naniniwala po talaga, pinapahintulutan ni Lord na madurog tayo. Minsan, lalo tayo na nagmamahal sa Kanya, hinahayaan ni Lord ang mga bagay, dahil may purpose talaga ang buhay, ano po, may purpose yung mga bagay na hindi maganda sa ating buhay na nangyayari. Kaya kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, itiwala lang natin sa Diyos, dahil yung talagang nakita ko at experience ko na the more na nadudurog ka, the more na nagkakaroon ka ng mga problemang mabibigat, pero the more na sinusuko mo sa Kanya, the more na nakikita mo yung kalwalhatian ng Diyos sa buhay natin, ano po, the more na mas nakikita ko yung kabutihan ng Diyos, yung pagkilos niya sa aking buhay, sa aking pamilya. Kasi to be honest, wala po akong ibang pinagsasabihan ng aking problema. Sa prayer lang talaga. Kasi minsan natatakot ako na sa tao magsabi. Marami rin pa rin po ako napagkukwentuhan, pero totally na na-open natin lahat yung mga bagay-bagay. Pero walang iba yung talagang full talaga na susurrenderan natin, kundi si Lord lang. Kaya patuloy po tayo. Ano po, let's fight the good fight of faith. Yun lamang po ang share ko for this day. Ngayon na nga po, magpatuloy pa tayo sa ating pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang Diyos noon, Diyos pa rin hanggang ngayon. Amen. Ang Diyos ay buhay. Amen. Hindi patay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya magpatuloy lamang po tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Ako po mga limanan sa naman amutin ang inyong former certified transgender woman on. Binago ng Panginoon isa ng super daddy na ngayon nagsasabing anuman ang hamon ng buhay. Let's fight the good fight of faith. Pray and never give up. Hanggang sa muli po. God bless. We love you with the love of the Lord. God bless everyone.